Dahan-dahan lang, nanay. Mainit pa ang lugaw na niluto ko para sa inyo. Tikman nyo, sadyang dinamihan ko ang luya para guminhawa ang pakiramdam nyo. Ang tinig ni Isabela ay kasing tamis ng pulot-pukyutan umaalingaw-ngaw sa malinis at maaliwalas na silid tulugan. Sa harap ng asawang si Dado, siya ang larawan ng isang mapagkalingang manugang maingat. Ang bawat subo banayad, ang pagpahid ng telang koton sa gilid ng labi ng biyenan. Si Ligaya Bituin Marasigan, ang dating tinitingalang guro ng musika sa Iloilo, ay nakahiga lamang tila isang rebultong gawa sa wax. Ang tanging buhay sa kanya ay ang kanyang mga matang punong-puno ng takot at pakiusap na hindi mabigkas ng kanyang naninigas na dila. Hinawakan ni Dado ang balikat ng asawa, ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat. Salamat, Isabela. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka rito para alagaan si nanay habang wala ako. Sobrang bigat ng loob ko na iwan kayo, pero kailangan kong bumalik sa barko. Huwag kang mag-alala, Dado, sagot ni Isabela habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa, isang mapanlinlang na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. You can focus on your work, okay? Ako na ang bahala rito. I promise pagbalik mo, nanay will be in good hands. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hinalikan ni Dado ang noo ng ina, isang huling pamamaalam, bago ang mahabang buwan ng paglalayag. Ang tunog ng kanyang mga hakbang papalayo sa pasilyo ay tila bawat pintig ng orasan na naglalapit kay Ligaya sa isang bangungot. Ang pagpihit ng susi sa pinto ng kanilang mansyon ay ang huling tunog ng kaligtasan na narinig ng matanda. Sa sandaling mawala ang anino ni Dado, ang init sa silid ay tila naglaho. Ang nakasusulasok na bango ng mamahaling pabango ni Gisabela ay pumalit sa amoy ng sariwang bulaklak ng jasmine na paborito ni Ligaya. Walang babala binitawan ni Isabela ang mangkok ng lugaw sa mamahaling gilid ng kama. Ang mainit na likido ay tumapon bahagyang napaso ang nanunuyo ng balat ni Ligaya sa braso, ngunit wala siyang lakas para umaray. Sa wakas, nakaalis na rin siya. Bulong ni Isabela, ang boses niya ay wala na ang tamis, pinalitan ng isang malamig at matalim na talim. Masyado kang paborito ni Dado, nanay, pero sa bahay na ito, tapos na ang panahon ng iyong musika. It's time for a change of scenery. Hindi nagtagal bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng pangtrabaho. Walang pasubali nilang nilapitan ang pinakainiingatang pag-aari ni Ligaya, ang isang itim na grand piano na nakatayo sa sulok ng silid, ang instrumentong naging saksi sa lahat ng kanyang pagsisikap para mapagtapos si Dado. Dahan-dahan lang sa pagtulak, utos ni Isabela habang pinapanood ang mga lalaking kinakaladkad ang piano. Palabas ang mga paa nito ay gumagawa ng malalim na gasgas sa makintab na sahig na kahoy. Ang bawat kalabog ng instrumento sa bawat pintong madaanan nito ay tila isang hampas sa dibdib ni Ligaya. You don't need this anymore, ani Isabela, habang tinitignan ng biyenan. Masyadong malaki ang silid na ito para sa isang taong hindi naman na nakakagalaw. Sayang ang space. Gagawin ko itong walk-in closet para sa mga bagong bags ko. Bago pa man makapag-isip ang matanda, na ramdaman na lamang niya ang marahas na paghila sa kanyang kama. Hindi siya inalalayan. Hinila ni Isabela ang mga kumot hanggang sa ang katawan ni Ligaya ay muntik nang mahulog sa sahig. Gamit ang isang luma at kalawanging wheelchair, isinakay nila ang matanda at itinulak patungo sa kailaliman ng bahay. Ang amoy ng jasmine ay napalitan ng alingasaw, ng alikabok amoy ng amag, at naphthalene. Dinala siya sa maliit na silid-imbakan sa ilalim ng hagdan, isang madilim na sulok na walang bintana, kung saan ang tanging liwanag ay nanggagaling sa siwang ng pinto. Ang sahig dito ay semento malamig at malagkit. Dito ka muna, nanay, wika ni Isabela habang tinitingnan ang paligid na may pandidiri. Huwag kang mag-alala, hindi ka na mahihirapang makinig sa piano.
Dito ang tanging maririnig mo lang ay ang mga daga at ang tunog ng sarili mong paghinga. Kinuha ni Isabela ang isang basong tubig na may nakalutang na dumi at inilapag sa sahig malayo sa maabot ng kamay ni Ligaya. Pagkatapos dahan-dahan siyang yumuko, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ng matanda hanggang sa maramdaman ni Ligaya ang init ng hininga nito. Ganito na lang ba ang halaga ko, isang tagapag-alaga ng matandang ulyanin? Bulong ni Isabela sa Taglish, ang bawat salita ay parinig na tila lason. I deserve a better life, nanay. And your properties, your bank accounts, those are my compensation. Isuko mo na ang lahat sa akin at baka sakaling bigyan pa kita ng kumot na hindi kinakain ng anay. Nanginig ang labi ni Ligaya. Sa kanyang isipan, tinatawag niya ang pangalan ng anak. Dado anak, bumalik ka. Tulungan mo ako. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang singasing, isang tunog ng pagkatalo na tila tinatawanan lamang ng kadiliman. Tumayo ng tuwid si Isabela, pinunasan ng kanyang mga kamay na tila ba nadumihan sa paghawak sa wheelchair ng matanda. Nilabas niya ang kanyang cellphone, kinuha ang isang larawan ng kanyang sarili na kunwari ay malungkot at nag-post sa social media na may caption na, "Taking care of my sick mother-in-law is a challenge, but love makes it easy. I miss you, Dado." Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang nagtapos sa eksena. Iniwan si Ligaya sa gitna ng katahimikang nakabibingi sa gitna ng baho ng kanyang sariling kawalan ng pag-asa. Ang dating reyna ng musika ay isa na ngayong bilanggo sa sarili niyang tahanan. Ngunit sa gitna ng dilim mula sa siwang ng pinto, isang pares ng mga mata, ang lihim na nakamasid. Isang dalagang may bitbit na lumang bag na katayo, sa anino, nakasaksi sa lahat. Nang muling bumukas ang pinto, makalipas ang ilang oras, hindi si Isabela ang pumasok. Isang malamig na ningning ng metal ang sumalamin sa kaunting liwanag. Hawak ni Isabela ang isang maliit na lalagyan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang plano. "Nanay, time for your vitamins," sabi niya habang inilalabas ang isang syringe na puno ng malinaw na likido. "Ayaw nating maging malakas ka masyado. Baka makapagsalita ka pa sa harap ng mga bisita ko mamaya." Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila unti-unting nilalamon ng paparating na karayom. Ang sikat ng araw sa Iloilo ay tila hindi makapasok sa loob ng malawak na bakuran ng mga marasigan. Nakatayo si Tala sa tapat ng naglalakihang gate na bakal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng isang kupas na backpack. Sa loob niyon ay ang iilang piraso ng kanyang damit at ang tanging kayamanang itinago niya sa loob ng 20 taon, isang pilak na kwintas na may pendant na hugis, bituin, maitim na sa kalawang ngunit maningning pa rin sa kanyang mga alaala. Huminga siya nang malalim nilalasap ang amoy ng dagat na humahalo sa halimuyak ng mga mamahaling bulaklak sa hardin. Ito ang bahay na sinasabi nilang kailangan ng katulong. Isang marangyang kuta na gawa sa semento at salamin, ngunit para kay Tala, tila isa itong higanting kabaong na pinalamutian ng ginto. "Pasok, siguraduhin mong malinis ang mga sapatos mo. Ayaw ko ng dumi sa loob ng bahay ko." Ang boses ni Isabela ay kasing talim ng basag na kristal. Nakatayo siya sa bukana ng pinto, suot ang isang sutlang robe na mas mahal pa yata sa kabuuan ng buhay ni Tala. Sinuri niya ang dalaga mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. "Opo, ma'am." Mahinahong sagot ni Tala, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may nakatagong katatagan. "Maraming rules dito, Tala." Wika ni Isabela, habang naglalakad sa makintab na pasilyo. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay nagbibigay ng awtoridad. "Ang trabaho mo ay linisin ang buong bahay, magluto at sumunod sa bawat utos ko. Pero tandaan mo ito, huwag na huwag kang lalapit o papasok sa maliit na silid sa dulo ng pasilyong yon. Doon nakatira ang mga gamit na hindi na kailangan.
It's off limits. Maliwanag. Tumango si Tala. Bagaman ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kuryosidad. Maliwanag po, ma'am. Lumipas ang maghapon sa ilalim ng malupit na pagmamasid ni Isabela. Pinunasan ni Tala ang bawat sulok ni Labhan, ang mga kurtinang kasing bigat ng kanyang hapis at tiniis ang mga matatalim na salitang ibinabato ng kanyang amo sa bawat pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Ngunit sa tuwing dadaan siya sa dulo ng pasilyo, tila may isang malamig na hangin na humihila sa kanya patungo sa saradong pinto ng silid-imbakan. Hating gabi na nang matapos si Tala sa pag-aayos ng kusina. Ang buong bahay ay balot na ng katahimikan maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Habang papalabas siya para itapon ang huling supot ng basura, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, isang mahina at tila mamatay-mamatay na daing. Hindi iyon daing ng hayop. Iyon ay tunog ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Bit-bit ang isang maliit na flashlight, dahan-dahang lumapit si Tala sa ipinagbabawal na pinto. Ang kandado ay lumana at sa isang bahagyang pagtulak ang pinto ay bumukas ng walang ingay. Ang tumambad sa kanya ay sapat na para magpaliit ng kanyang mundo. Ang amoy ng amag at ihi ay sumalubong sa kanyang ilong, dahilan para mapatakip siya ng bibig. Sa isang sulok sa ibabaw ng isang manipis at basang kutsyon, nakita niya ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay gusot-gusot, ang kanyang balat ay tila nakadikit na sa mga buto, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame ng walang buhay. Diyos ko, bulong ni Tala. Ang kanyang awa ay agad na napalitan ng matinding galit laban sa kalupitan ni Isabela. Mabilis na kumuha si Tala ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Hindi niya inisip ang panganib kung mahuli man siya. Ang tanging mahalaga ay ang maibsan ng hirap ng matandang tila kinalimutan na ng mundo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ni Ligaya. Habang ginagawa yon, napansin ni Tala ang isang bagay sa kaliwang braso ng matanda, isang maliit na balat na hugis, korona, kulay kape at bahagyang nakaangat. Biglang tumigil ang mundo ni Tala. Ang kanyang kamay ay nanginig at ang bimpo ay muntik nang mahulog sa sahig. Ang kanyang sariling braso sa mismong bahagi ring iyon ay may katulad na marka. Tumingin si Ligaya sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ng matanda ay kumislap, hindi sa takot, kundi sa isang pagkilalang hindi maipaliwanag. Isang mainit na kuryente ang dinaloy mula sa balat ni Ligaya patungo sa puso ni Tala. Sino po kayo? Mahinang tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Sa halip na sumagot ang nangihinang kamay ni Ligaya, ay gumalaw ng bahagya, itinuro ang isang lumang kahon ng musika na nakapatong sa ibabaw ng sirang cabinet sa gilid. Ang kahon ay gawa sa kahoy na nara, may mga ukit ng bituin na eksaktong katulad ng disenyo sa pendant na suot ni Tala. Ang bawat kurba, ang bawat ukit, ito ang kabiyak ng lihim na dala-dala niya mula sa kanyang pagkabata. Bago pa man makahuma si Tala, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng isang biglaang liwanag mula sa pasilyo. Ang tunog ng pagpitik ng switch ng ilaw ay tila isang putok ng baril sa loob ng maliit na silid. Isang mahabang anino ang gumuhit sa sementadong sahig, nagmumula sa pintong bahagyang nakabukas. Ang anino ay may matutulis na dulo, ang hugis ng isang babaeng nakatayo ng tuwid, puno ng puot at pagbabanta. Sabi ko na nga ba hindi ka marunong sumunod sa utos? Ang boses ni Isabela ay nanggagaling sa dilim ng pasilyo, malamig at mapanglaw, tila isang hatol ng kamatayan para sa sino mang mangahas na tumuklas sa kanyang itinatagong krimen. Mabilis na kumilos si Tala bago pa man tuluyang makapasok si Isabela sa loob ng silid. Sa gitna ng naghahari-haring kaba, isiniksik niya ang kanyang katawan,
sa likod ng nagtataasang tumpok ng mga lumang karton at sirang kagamitan sa madilim na sulok ng bodega. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na papel ay pumasok sa kanyang ilong, ngunit pinigil niya ang paghatsing. Pinigil niya ang mismong paghinga habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapalakpakan sa loob ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto nang malakas tumama ang hawakan nito sa pader na nagdulot ng isang nakangingilong tunog. Pumasok si Isabela, ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang linta na kumikitil sa natitirang hangin sa silid. May hawak siyang isang piraso ng papel at isang asul na ink pad. "Anong ginagawa mo rito, nanay? Bakit bukas ang pinto mo?" Tanong ni Isabela, ang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. "Akala mo ba may darating na magliligtas sa'yo? You're dreaming. Walang makakarinig sa'yo rito." Kinuha ni Isabela ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at nagsaboy ng mamahaling pabango sa paligid. Ang halimuyak ng mga rosas at vanilla ay humalo sa nakasusulasok na amoy ng ihi at pawis, isang kombinasyong nakasusuka. Nilapitan niya si Ligaya at hinawakan ang buhok ng matanda. Hinahaplos ito ng dahan-dahan na tila ba isang mapagmahal na anak, ngunit ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa anit ng biyenan. "You know, nanay, we should be thankful." Bulong ni Isabela, ang kanyang Taglish ay tila isang malambot na unan na may nakatagong mga karayom. "I've sacrificed so much of my youth for this family. Simula nang pakasalan ko si Dado, I gave up everything to manage this house. It's a matter of utang na loob, di ba? You owe me your comfort. And now I'm just asking for a small favor." Inilatag niya ang papel sa tapat ng mukha ni Ligaya. Isang authorization letter para sa paglilipat ng pamamahala ng mga lupain sa Iloilo. "Just a thumbprint, nanay. Huwag mo na akong pahirapan. Don't be so stubborn. If you don't do this, mapipilitan akong sabihin sa mga kapitbahay at kay Dado na nagiging violent ka na dahil sa sakit mo. I will tell them you're losing your mind." Hiya naman kung malalaman ng lahat na ang isang tinitingalang music teacher ay nagiging baliw sa loob ng sarili niyang bahay. Di ba? Mula sa kanyang pinagtataguan ng lamig ang mga daliri ni Tala, nakita niya ang panginginig ng mga labi ni Ligaya. Ang matanda ay sumusubok na umiling, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot sa kabila ng kanyang paralysis. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ng matanda. Ginagamit ang konsepto ng hiya para ibaon siya sa limot. "Come on, nanay. I'm doing this for your own good. Para hindi ka na ma-stress sa mga property na yan." Pagpapatuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay naging mas matalim. Kinuha niya ang kanang kamay ni Ligaya, ang kamay na dati ay nagbibigay buhay sa mga nota ng piano, at pilit na idiniin ang hilalaki nito sa asul na ink pad. Ang asul na tinta ay kumapit sa kulubot na balat, tila isang mantsa ng pagkakanulo. Habang pilit na inilalapit ni Isabela ang hilalaki ni Ligaya sa puting papel, nangyari ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa gitna ng kanyang kawalan ng lakas, ginamit ni Ligaya ang huling hibla ng kanyang determinasyon. Habang ang kanyang kamay ay malapit na sa papel, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at buong lakas na kinagat ang sarili niyang daliri. Ang dugo mapula at mainit ay biglang sumirit at pumatak sa malinis na papel, humalo sa asul na tinta at naging isang madilim at nakapangingilabot na mantsa. Hindi na kayanan ni Ligaya ang sakit, ngunit hindi siya bumitaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Isabela, isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. "Ano ba, you old hog?" sigaw ni Isabela. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Tumagilid ang ulo ni Ligaya. Sa lakas ng tama, ang kanyang manipis na balat sa pisngi ay agad na namula at nagpasa. Binitawan ni Isabela ang kamay ng matanda. Nang may pandidiri, hinahayaan itong mahulog nang walang buhay sa gilid ng wheelchair. "Masyado kang matigas," bulyaw ni Isabela habang pinupunasan ng kanyang robe
na napalsikan ng dugo. Akala mo ba mananalo ka? You're just a vegetable. Ligaya bukas. Kahit ubusin ko pa ang lahat ng tinta sa bahay na ito, kukunin ko ang gusto ko. Kinuha ni Isabela ang nadumihang papel at padabog na lumabas ng silid. Iniwan ang matanda na humihikbi ng walang tunog. Sa gitna ng kadiliman, nanatiling nakatago si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang puso ay nag-aapoy sa galit. Ngunit sa likod ng kanyang puot isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Sino ang taong nakalagay sa papel na paglilipatan ng ari-arian? Isang pangalan ang bahagya niyang nasilip bago ito nadumihan ng dugo. Isang pangalang tila magbubukas sa isang mas malalim at mas madilim na lihim ng pamilya Marasigan. Ang bawat hakbang ni Tala sa madilim na pasilyo ay tila isang sayaw sa ibabaw ng mga bubog. Hawak niya ang isang maliit na mangkok ng kanin at ulam na itinago niya sa ilalim ng kanyang uniforme ramdam. Ang init nito na dumadaloy sa kanyang balat, ang tanging init sa gitna ng malamig at malupit na pamamahay na ito. Pagpasok niya sa bodega, ang amoy ng amag ay tila sumusuntok sa kanyang sikmura, ngunit binaliwala niya ito. Nilapitan niya si Ligaya na ang pisngi ay nangingitim pa rin mula sa sampal ni Isabela kagabi. Ang matanda ay gising, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila hinihintay na lamang ang pagdating ng kamatayan upang tapusin ang kanyang paghihirap. Nanay, nandito na po ako. Bulong ni Tala. Ang kanyang tinig ay kasing banayad ng hanging habagat. Huwag po kayong matakot. Kumain po kayo nito. Masarap ang luto ko ngayon. Tinago ko po ito para sa inyo. Dahan-dahan kinuha ni Tala ang isang kutsarang kanin na hinaluan ng sabaw ng tinola. Dahil hindi na kayang ngumuya ng matanda, maingat na nilalamurak ni Tala ang pagkain bago ito dahan-dahang isubo sa nanunuyong labi ni Ligaya. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ng matanda nang malasahan ng tunay na pagkain, hindi ang panis na lugaw o tira-tirang ibinibigay ni Isabela. Habang kumakain ang matanda, nagsimulang magsalita si Tala, isang paraan upang lunurin ang nakabibinging katahimikan ng silid. Alam niyo po nanay, wala po akong matandaang mukha ng aking ina. Panimula ni Tala, habang ang kanyang kamay ay hinahaplos ang suot niyang kwintas na pilak. Ang tanging naiwan niya sa akin ay ito at ang balat sa aking braso. Sabi ng nag-alaga sa akin sa ampunan, iniwan daw ako sa tabing dagat noong sanggol pa lang ako. Lagi kong iniisip, baka kaya niya ako iniwan, ay dahil kailangan niya akong iligtas mula sa isang madilim na lugar tulad nito. Natigilan si Ligaya. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumababa patungo sa kwintas na nakasabit sa leeg ni Tala. Ang pendant na hugis bituin ay kumislap sa munting liwanag ng flashlight, tila isang munting parola sa gitna ng bagyo. Isang garalgal na tunog ang lumabas sa lalamunan ni Ligaya. Pilit niyang ginagalaw ang kanyang kanang kamay, itinuturo ang bahagi ng pader sa likod ng mga lumang aparador, isang bahaging may mga nakalabas na pulang biriki na tila hindi pantay ang pagkakalagay. Ano po iyon, Nanay May? Gusto ba kayong ipakita? Tanong ni Tala. Ngunit bago pa man niya masuri ang pader, isang ingay mula sa itaas ang nagpatigil sa kanila. Ang tunog ng mga yabag ni Isabela na pabalik-balik sa sala ay nagpaalala kay Tala na ang kanilang oras ay hiram lamang. Mabilis na nilinis ni Tala ang pinagkainan. Bago siya umalis, napansin niya ang isang maliit na lalagyan ng gamot sa ibabaw ng mesa na puno ng alikabok. Iyon ang gamot sa puso ni Ligaya na dapat ay iniinom nito 3 beses sa isang araw upang maiwasan ang panibagong stroke. Kinuha ni Tala ang bote at binuksan ito. Kumunot ang kanyang noo.
Sa halip na ang mapusyaw na asul na tableta ng digoxin na nakasanayan niyang makita sa mga botika, ang laman ng bote ay mga kulay kahel na tableta. Inilapit niya ito. Sa kanyang ilong, walang amoy ng gamot, kundi ang matamis na amoy ng asukal. Ito ay vitamin C. Bulong ni Tala. Sa Taglish ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at galit. Napatingin siya kay Ligaya. Alam na ni Isabela na ang matanda ay may sakit at sa halip na gamutin, unti-unti niya itong pinapatay sa pamamagitan ng pagpapalit ng mahalagang gamot sa mga mumurahing bitamina. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang na ginagawa ni Isabela upang tuluyang patahimikin ang biyenan nang hindi dinudumihan ng kanyang sariling mga kamay. Isang matinding pangangatog ang lumukob sa buong katawan ni Tala. Hindi lamang ito pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay isang planadong pagpaslang. Ang bawat segundo sa loob ng mansyong marasigan ay tila isang butil ng buhangin na bumabara sa lalamunan ni Tala. Matapos matuklasan ang tungkol sa pinalitang gamot, alam niyang wala na siyang oras. Ang bawat tibok ng puso ni Ligaya ay isang hiram na sandali na unti-unting binabawi ng katusuhan ni Isabela. Madaling araw, habang ang buong bahay ay balot pa ng mapalinlang na kapayapaan, lumingon-lingon si Tala sa pasilyo. Tiniyak niyang mahimbing ang tulog ni Isabela sa itaas bago siya dahan-dahang lumapit sa teleponong nasa gilid ng malawak na sala. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang numero ng shipping agency na nakita niya sa isa sa mga lumang dokumento ni Dado. Hello, magandang umaga po. Maari po bang makausap si Captain Diosdado Marasigan, emergency po ito, tungkol sa nanay niya. Bulong ni Tala ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Sino ito? Ang barko ni Captain ay nasa gitna ng laot. Mahirap ang signal ngayon. Sino ang tumatawag? Sagot ng nasa kabilang linya. Ako po ang kasama ng nanay niya rito sa bahay. Sabihin niyo po, kailangan niyang tumawag agad. Ang nanay niya ay hindi natapos ni Tala ang kanyang pangungusap. Isang malamig na katahimikan ang biglang bumalot sa linya. Hindi ito dahil sa masamang signal. Mula sa itaas ng hagdan, narinig niya ang tunog ng isa pang telepono na dahan-dahang ibinababa sa lagayan nito. Masyado kayatang nagiging komportable sa bahay ko, Tala. Ang tinig ni Isabela ay hindi galit, kundi puno ng isang nakapangingilabot na tamis. Nakatayo siya sa dulo ng hagdan, suot ang kanyang kulay pulang silk robe na tila dumanak na dugo sa gitna ng dilim. Hawak niya ang extension phone sa kanyang kamay. Ma'am, kailangan lang pong malaman ni Sir Dado ang totoo. Ang gamot ni nanay. Ang gamot, anong alam mo sa medisina? Ikaw na isang hamak, nakatulong lang. Putol ni Isabela habang dahan-dahang bumababa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol. You're overstepping, Tala. At ang mga taong hindi marunong lumugar kailangang turuan ng leksyon. Ang parusa ni Isabela ay hindi nanggaling sa sampal, kundi sa isang pagpapahirap na dahan-dahang uubos sa lakas ni Tala. Inutusan niya ang dalaga na ilabas ang lahat ng naglalakihang Persian rugs mula sa sala at kainan. Sa gitna ng likod bahay sa ilalim ng malamig na tubig mula sa gripo, kailangang labhan ni Tala ang mga ito gamit ang kamay. Ang tubig ay kasing lamig ng yelo na nunuot sa bawat buto ni Tala. Ang mga rugs na gawa sa makapal na lana ay bumibigat ng husto sa tuwing nababasa, tila mga bangkay na kailangang pasanin ng dalaga. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mamuti ang balat, ay nairita sa matapang na sabon hanggang sa magkaroon siya ng mga hapdi at paltos. Kuskusin mo ng maigi, Tala. Parinig ni Isabela habang nakadungaw mula sa balkonahe humihigop ng mainit na tsa. Ang dumi ng mga basahan na yan ay katulad lang ng dumi na dinala mo sa pamilyang ito. At dahil masyado kang busy sa labas, huwag mo na ring alalahanin ang pagkain ni nanay. I decided she needs a fasting for 3 days para malinis ang system niya. Nanlamig ang puso ni Tala.
Hindi dahil sa tubig, kundi dahil sa katotohanang 3 araw na walang pagkain ang ikamamatay ni Ligaya. Habang kuskus palo ang ginagawa niya sa mabigat na basahan ng luha ni Tala, ay humahalo sa sabon at tubig. Nararamdaman niya ang kawalang katarungan, ang yaman ng mga marasigan na itinayo sa pawis ni Ligaya ay ginagamit ngayon ni Isabela para ipangapi. Nang sumapit ang gabi ng 2 araw, habang si Tala ay pagod na pagod at halos hindi na maigalaw ang kanyang mga kamay, nakakita siya ng isang anino sa labas ng gate. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, may dalang leather briefcase. Lihim siyang lumapit sa bintana ng kusina at nakita si Isabela na masayang tinanggap ang lalaki. Walang pag-aalinlangan ng kanilang mga kilos. Masyado silang malapit para sa isang profesional na relasyon. "Don't worry, Isabela," narinig niyang bulong ng lalaki. "Once the transfer is done, wala nang magagawa si Dado. The house, the lands, everything will be under our control." Tumawa si Isabela, isang tawang walang kaluluwa. Bago pa man makapag-isip si Tala ng susunod na hakbang, isang nakapangingilabot na tunog ang nanggaling sa silid-imbakan. Hindi ito sigaw, kundi ang tunog ng isang katawang nagpupumiglas sa ibabaw ng manipis na kutsyon, ang tunog ng mga bakal na bahagi ng wheelchair na tumatama sa sementadong sahig. Mabilis na tumakbo si Tala patungo sa bodega. Sa loob, nakita niya si Ligaya na nanginginig, ang buong katawan ng kanyang mga mata ay nanlilisik at tumitirik, ang bibig ay bumubula. Ang 3 araw na pagkagutom at ang kakulangan ng tamang gamot ay nagbunga na ng pinakamatinding takot ni Tala. Si Ligaya ay sinusumpong ng seizure at sa bawat pag-alo ng kanyang katawan, tila ba unti-unti na rin siyang binabawi ng kamatayan. Sa loob ng madilim na bodega, ang bawat paghinga ni Ligaya ay tila isang punyal na humahati sa katahimikan. Ang kanyang katawan na dati ay marupok, ngunit puno ng dignidad, ay nanginginig pa rin mula sa seizure na naganap ilang sandali lamang ang nakalilipas. Ang mga daliri ni Tala ay mahigpit na nakakapit sa kanyang luma at gasgas na cellphone, ang kanyang tanging sandata laban sa kasamaang bumabalot sa tahanang ito. Nang marinig ni Tala ang kalansing ng mga susi at ang mabibigat na hakbang sa labas, alam niyang wala na siyang matatatakbuhan. Mabilis siya niyang umakyat sa ibabaw ng nagtataasang mga kahon ng mga lumang libro ni Ligaya. Isinisiksik ang kanyang katawan sa maliit na espasyo. Malapit sa kwathongjo ang bentilador sa pader na puno ng dumi at agyo. Mula roon, meron siyang sapat na anggulo para makita ang buong silid nang hindi napapansin. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela, kasama ang isang lalaking may katabaan, nakasuot ng makintab na barong, ngunit may mga matang tila sa isang buwaya. Iyon si Attorney Balmes, ang kasabwat ni Isabela sa pagmamanipula ng mga legal na dokumento. "Bilisan natin, Attorney." Bulong ni Isabela, ang kanyang Taglish ay puno ng pagmamadali. "Dado will be back soon because of the storm. We need to finish this before he sets foot in this house." "Huwag kang mag-alala, Isabela. Once we get her thumbprint on this new will and the power of attorney, lahat ng properties sa Iloilo at ang bank accounts sa Manila, sa'yo na lahat. Dado will just get the scraps." Sagot ng abogado, ang kanyang boses ay tila isang madulas na putik. Lumapit sila kay Ligaya. Ang matanda ay bahagyang nakadilat, ang kanyang bibig ay may bakas pa ng bula mula sa atake. Wala siyang lakas para lumaban, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling gising, nag-aapoy sa tahimik na galit. Inilabas ni Attorney Balmes ang asul na ink pad at ang mga puting papel. Hinawakan ni Isabela ang naninigas na braso ni Ligaya nang walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat daliri ng matanda ay pilit niyang ibinuka, ang mga buto ay tila malutong na sanga na anumang sandali ay maaaring mabali sa ilalim ng marahas na kamay ni Isabela. "Don't be a hero, nanay," wika ni Isabela habang idinidiin ang hinlalaki ni Ligaya sa asul na tinta. "Isipin mo na lang, resting ka na.
You don't need these papers anymore. I will make sure you're taken care of. Mula sa kanyang kinalalagyan sa kwatong, Joe inayos ni Tala ang anggulo ng kanyang cellphone. Ang lente nito ay nakatutok sa mismong krimen sa pagdiin ng tinta sa papel sa malamig na mukha ni Isabela at sa pagtulo ng luha mula sa mata ni Ligaya. Ang bawat segundo ng video ay isang pako sa krus na hinahanda ni Tala para sa kanyang amo. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang bagay ang nagpabilis sa tibok ng puso ni Tala. Tumingala si Ligaya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang kanyang mga mata ay tumama sa siwang ng bentilador kung nasaan si Tala. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, isang malalim at makabuluhang tingin ang ibinigay niya sa dalaga. Isang tingin na nagsasabing, tumakas ka, iligtas mo ang iyong sarili. Huwag mong hayaang mawala ang ebidensya. Ito ay isang sakripisyo. Ang matanda ay handang maging biktima ng paulit-ulit basta't ang katotohanan ay manatili sa kamay ni Tala. Done, wika ni Attorney Balmes habang tinitignan ang perpektong thumbprint sa dokumento. Everything is legal now, at least on paper. Ngumiti si Isabela, isang ngiting kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Good. Now we just have to wait for the inevitable. Sa kondisyon niya, she won't last another week. Sa mismong sandaling iyon, isang mahinang panginginig ang naramdaman ni Tala sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone na nakadikit sa bakal na bahagi ng kwatong Joe ay nagsimulang gumalaw dahil sa isang papasok na text message. Ang tunog ng pag-vibrate nito sa tuyong bakal ay tila isang kulog sa gitna ng tahimik na silid. Tumigil sa pagtawa si Attorney Balmes. Lumingon siya sa itaas, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang madilim na bahagi ng kisame at ang kwatong Joe. Ano yon? Tanong ni Balmes, ang kanyang boses ay naging matalas. Anong ano? Tugon ni Isabela, ngunit unti-unti na rin siyang kinakabahan. May narinig akong tunog sa itaas. Parang may tao sa loob ng bodega. Dahan-dahang lumapit ang abogado sa tumpok ng mga kahon kung saan nakatago si Tala. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang hatol na papalapit. Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay nagsimulang gumapang sa mga karton, dahan-dahang umaakyat patungo sa kwatong Joe, kung saan nanginginig sa takot si Tala, hawak ang kanyang hininga at ang kanyang tanging pag-asa. Ang ilaw mula sa flashlight ni Attorney Balmes ay tila isang malamig na kamay na gumagapang sa mga karton, dahan-dahang umaakyat patungo sa kinalalagyan ni Tala. Ang dalaga ay nakapikit nang mariin ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na hudyat na magkaakanulo sa kanya anumang oras. Wala namang tao riyan, Attorney. Baka daga lang. Wika ni Isabela, ang kanyang boses ay tila naiinip na. Ang daming daga sa bahay na ito mula nang dumating yung katulong. Umalis na tayo rito bago pa bumaho lalo ang damit ko. Akmang ibababa na ni Attorney Balmes ang kanyang flashlight nang biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng pagpihit ng susi sa pangunahing pinto ng mansyon, kasunod ang malakas na paglagapak ng isang mabigat na bagahe sa sahig. Ang tunog ay mula sa sala, isang pamilyar na ritmo na mabilis na nagpabago sa aura ng buong bahay. Nagkatinginan sina Isabela at Attorney Balmes. Ang mukha ng abogado ay biglang namutla, samantalang ang mga mata ni Isabela ay nanlaki sa pagkamangha at takot. Si Dado. Bulong ni Isabela, hindi na nag-aksaya ng panahon ng abogado. Daling-dali niyang inipit ang mga dokumento sa kanyang briefcase at mabilis na lumabas sa likurang pinto ng mansyon, lumusot sa hardin patungo sa kadiliman ng gabi. Si Isabela naman ay agad na nag-ayos ng kanyang sarili. Kusang ginulo ang kanyang buhok, pinulot ang isang basang-basahan mula sa sahig at nagsimulang umiyak ng walang luha. Ang bawat kilos niya ay tila isang batikang artista na umaakyat sa entablado
para sa isang pinakahihintay na eksena. Nang makarating si Dado sa pasilyo patungo sa kusina, ang tumambad sa kanya ay isang tanawin na mabilis na bumasag sa kanyang puso. Nakita niya ang asawang si Isabela na nakaluhod sa malamig na sahig, pinupunasan ng semento habang humihikbi ng malakas. Isabela, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? At bakit amoy? Hindi natapos ni Dado ang kanyang sasabihin nang mapansin niya ang amoy ng ihi at pawis na nagmumula sa bodega. Dado, buti na lang nandito ka na. Humagulol si Isabela, sabay yakap ng mahigpit sa baywang ng asawa. I'm so sorry. I failed you. Umalis lang ako ng 3 araw para asikasuhin ang mga papeles ng lupa sa probinsya. Pinagkatiwala ko si nanay kay Tala. Lumakas ang yak ni Isabela, isinisubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Dado. Ang amoy ng tubig alat at hanging dagat sa damit ng kapitan ay agad na sinalubong ng mamahaling pabango at peke na luha ng kanyang asawa. Anong ginawa niya kay nanay? Tanong ni Dado, ang kanyang boses ay nagsisimula nang manginig sa kaba. Hinila ni Isabela si Dado patungo sa pintuan ng bodega. Sa loob ng lumo si Dado, nakita niya ang kanyang ina, ang tinitingalang Ligaya Bituin Marasigan na nakahiga sa isang manipis at basang kutsyon. Ang buhok nito ay magulo, ang pisngi ay may pasa at ang katawan ay tila isang lantang gulay. Pa. Bulong ni Dado, mabilis na lumapit at niyakap ang kanyang ina. Anong ginawa nila sa'yo? Si Tala, Dado. Pagsusumbong ni Isabela, ang boses ay puno ng mapait na kasinungalingan. Pagnanakaw ang gusto niya. Nang hindi niya makuha ang pera at mga alahasan ko si nanay, ang pinagbuntunan niya ng galit, pinabayaan niya. Hindi niya pinakain at hindi binigyan ng gamot. She almost killed nanay para pagtakpan ang pagnanakaw niya. Sa gitna ng yakap ni Dado, pilit na inigagalaw ni Ligaya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, sinusubukang iparating sa kanyang anak na ang lahat ng sinasabi ng asawa nito ay isang kasinungalingan. Umungol siya ng mahina, nagbabakasakali na maunawaan ng kanyang kadugo ang katotohanan sa likod ng kanyang mga luha. Ngunit ang bulag na galit ay mabilis na lumamon kay Dado. Tumingin siya kay Isabela at ang kanyang awa sa asawa ay napalitan ng puot para sa estrangherong nasa kanyang bubong. Sa mismong sandaling iyon, mula sa itaas ng tumpok ng mga kahon, dahan-dahang bumaba si Tala. Wala na siyang pagpipilian, kundi ang lumabas bago pa lumala ang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang, ngunit ang kanyang puso ay naghahabol ng hininga. Sir Dado, hindi po totoo yan. Nagsimulang magpaliwanag si Tala, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang backpack na naglalaman ng kanyang cellphone at ng tanging ebidensya ng kanyang pinagmulan. Hindi siya pinatapos ni Dado. Tila naging yelo ang mga mata ng kapitan. Tiningnan niya si Tala, mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagkasuklam at pandidiri, isang tingin na inilalaan lamang sa pinakamababang uri ng kriminal. Kinuha ni Dado ang isang mabigat na plorera sa ibabaw ng kalapit na mesa at sa isang iglap na puno ng galit, inihagis iyon ng buong lakas patungo sa kinaroroonan ni Tala. Ang mabigat na plorera ay tumama sa pader, ilang pulgada lamang mula sa ulo ni Tala. Ang mga basag nitong piraso ay nagliparan sa paligid, ang isa ay dumaplis sa kanyang pisngi, nag-iwan ng isang manipis at mainit na sugat na mabilis na naglabas ng dugo. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang nagpamanhid sa dalaga, kundi ang talim sa mga mata ni Dado. Lumabas ka ng bahay ko. Sigaw ni Dado, ang kanyang tinig ay tila isang malakas na alon na kayang magpalubog ng anumang barko. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw dahil sa matinding puot. Mga taong tulad mo, binibigyan na nga ng trabaho, binibigyan ng pagkain, pero nagagawa pang manlamang at manakit ng matanda.
Sir, parang awa niyo na po. Makinig kayo sa akin. Pagsusumamo ni Tala, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tiningnan niya si Isabela na nakatago sa likod ng malapad na balikat ni Dado. Nagpupunas ng pekeng luha, ngunit may malademonyong ngiti sa mga labi. Hindi ko po sinaktan si nanay. Ako pa nga po ang nagpapakain sa kanya dahil sinungaling putol ni Isabela. Mabilis na lumapit at hinablot ang lumang backpack na nakasabit sa balikat ni Tala. Sa isang marahas na paggalaw, ibinuhos ni Isabela ang nilalaman ng bag sa malamig na sahig ng sala. Bumagsak ang ilang lumang damit ni Tala, kasama ng isang maliit na lalagyan ng sabon, pamilyar na barya at isang tumpok ng mga makikinang na alahas na hindi kailanman naging pag-aari ng dalaga. Kumislap sa ilalim ng ilaw ang mga gintong kwintas, diamanteng hikaw at perlas, ang mga mamahaling koleksyon ni Isabela na lihim niyang inilagay sa bag ni Tala noong natutulog ito. Tingnan mo yan, Dado ebidensya. Iyak ni Isabela nakaturo sa mga nahulog na gamit. Kaya pala siya nagmamadaling umalis kanina kasi balak niya nang itakas ang mga pinaghirapan natin. Tumingin si Dado sa mga alahas at muling bumaling kay Tala. Ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi ay naputol na. Walang pag-aalinlangan hinawakan niya si Tala. Sa braso ng napakahigpit, hinihila ang dalaga patungo sa malaking pinto ng mansyon. Sir, hindi po akin yan. Si Ma'am Isabela po ang naglagay niyan dyan. At yung gamot ni nanay, pinalitan niya ng hindi na natapos ni Tala ang kanyang sasabihin nang malakas siyang itulak ni Dado palabas ng pinto. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa malamig basa at maputik na kalsada. Bumubuhos ang malakas na ulan sa Iloilo, isang bagyo na umaayon sa kaguluhang nagaganap sa loob ng pamilyang Marasigan. Ang malalamig na patak ng ulan ay mabilis na bumasa sa kanyang damit, nagahalo sa dugo mula sa kanyang pisngi at sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Kung hindi dahil naawa ako sa'yo, ipapakulong na kita ngayon din. Umalis ka sa paningin ko bago pa magbago ang isip ko. Sigaw ni Dado. Dado. Sir, ang video. Panoorin niyo po. Bulong ni Tala, sinusubukang abutin ang kanyang bulsa upang ilabas ang cellphone, ngunit nanlamig ang kanyang buong katawan nang maramdaman niyang walang laman iyon. Ang kanyang luma at gasgas na cellphone ay naiwan sa ibabaw ng mga kahon sa loob ng bodega nang magmadali siyang bumaba kanina. Ang tanging ebidensya ng katotohanan ay naiwan sa pugad ng ahas. Sumara ang malaking pintuan na may malakas na kalabog, isinasara ang nag-iisang pagkakataon ni Tala na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Habang nakaupo siya sa putikan, unti-unting pinupulot ang kanyang mga basang damit na inihagis din sa kanya. Itinaas ni Tala ang kanyang tingin. Mula sa malaking bintana sa ikalawang palapag, nakita niya ang anino ni Isabela. Nakatayo ito nanonood sa kanya nang may kasiyahan, wala na ang pekeng pag-iyak. Isang malamig mapanuksong ng ngiti ang tanging mababanaag sa mukha ng babaeng sumira sa lahat. At sa loob ng bodega, ang matandang si Ligaya ay nanatiling nakagapos sa kanyang sariling katawan. Naririnig niya ang bawat sigaw, bawat akusasyon at ang tuluyang pag-alis ng kaisa-isang taong nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng malamig na impyernong iyon. Sa sobrang sakit at kawalang lakas, ang tanging magagawa niya ay ang umiyak. Nang walang tunog ang mga luha, ay nag-iiwan ng maiinit na linya sa kanyang malamig na pisngi. Nang pulutin ni Tala ang kanyang huling damit, isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng poste ng kalye. Ang kanyang pilak na kwintas, bahagyang sumabit ito sa gate nang siya ay itulak. Kinuha niya ito, hinawakan, nang mahigpit ang pendant na hugis bituin at isinumpa sa harap ng ulan. Hindi pa ito ang katapusan.
Kailangan niyang hanapin ang kaisa-isang taong maaaring tumulong sa kanya. Ang pangalang narinig niya mula sa lihim na pag-uusap ni na Isabela at Attorney Balmes Attorney Leandro Quibuyen. Ang buong gabi ay iginugol ni Tala sa paglalakad sa gitna ng walang awang ulan sa Iloilo. Wala siyang pera ni pambayad sa dive, kaya tanging mga paa niya ang nagdala sa kanya patungo sa maliit at lumang opisina sa sentro ng bayan. Ang signboard na may nakasulat na Attorney Leandro Quibuyen, Notary Public at Legal Services, ay halos burado na umaayon sa kalagayan ng mismong lugar. Pagpasok niya sa loob, kinabukasan basa nanginginig at tila isang pulubi, isang matandang lalaking may salamin at ubaning buhok ang nagulat sa kanyang pagdating. Si Attorney Leandro ay hindi ang tipikal na mayaman at makapangyarihang abogado, ngunit mayroong mabait at malalim na awa sa kanyang mga mata. "Iha, anong nangyari sa'yo? Bakit ka basang-basa?" Tanong ni Attorney Leandro. Mabilis na kumuha ng isang malinis na tuwalya at iniabot kay Tala. "Attorney, kailangan ko po ng tulong ninyo. Si Nanay Ligaya, nasa panganib po siya. Pinapalitan ni Isabela ang gamot niya at pilit na pinapapirma ng mga papeles." Nanginginig na sumbong ni Tala, ang mga luha ay naghahalo sa mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Kunot noong pinakinggan ng abogado ang dalaga. "Kilala ko si Ligaya. Ako ang orihinal na abogado ng pamilya nila bago pa man umeksena yang si Attorney Balmes. Ngunit iha, hindi sapat ang mga salita mo. Kailangan natin ng matibay na ebidensya para labanan sila." "May video po ako, attorney. Nandoon po sa cellphone ko na iwan ko po sa bodega kagabi noong pinaalis ako ni Sir Dado. Nakunan ko po kung paano pilitin ni na Isabela at Attorney Balmes si Nanay Ligaya na mag-thumbmark." Paliwanag ni Tala. Ang pag-asa ay muling sumibol sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Attorney Leandro. "Kung totoo man yan, kailangan nating makuha ang cellphone na yon bago pa nila mahanap." Habang nagpupunas ng muka gamit ang tuwalya, hindi sinasadyang lumabas ang pilak na kwintas mula sa loob ng basang damit ni Tala. Ang pendant ng hugis bituin ay kumislap sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng opisina. Napatigilan si Attorney Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Mabilis siyang lumapit kay Tala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na hinawakan ang pendant. "Saan mo nakuha yan, iha?" tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. "Ito po ang tanging naiwan sa akin ng nanay ko. Lumaki po ako sa ampunan. Sabi nila, natagpuan daw ako sa tabing dagat nung sanggol pa lang ako. At ito rin po." Itinaas ni Tala ang kanyang manggas, ipinapakita ang balat na hugis, corona, sa kanyang kaliwang braso. Parang nanghina ang mga tuhod ni Attorney Leandro. Pumunta siya sa kanyang lumang filing cabinet at nagkalkal ng mga maalikabok na papeles. Ilang sandali pa inilabas niya ang isang lumang kahoy na kahon. Nang buksan niya ito, bumungad kay Tala ang isang maliit na music box na may kaparehong disenyo ng bituin, at sa loob nito ay isang lumang itim at puting larawan at isang kopya ng birth certificate. Sa larawan ay isang batang-batang ligaya na umiiyak habang hawak ang isang blangkong lampin. Sa birth certificate ay nakapangalan ang isang sanggol na nagngangalang Tala Bituin, at sa remarks ay nakasulat ang detalye tungkol sa isang natatanging balat na hugis corona sa kaliwang braso. 30 taon na ang nakararaa. Panimula ni Attorney Leandro, ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Bago pa man ipinanganak si Dado, nagkaroon ng unang anak si Ligaya. Ngunit dahil hindi pa siya kasal, noong mga panahong iyon, sa pilitang kinuha ng pamilya ng kanyang naging asawa ang bata upang itago ang kahihiyan. Pinalabas nilang namatay ang sanggol, ngunit ang totoo, ipinaampon nila ito ng palihim. Nanigas si Tala sa kanyang kinauupuan. Ang hangin sa silid
ay tila naglaho. Ilang taong hinanap ni Ligaya ang bata, ngunit wala siyang kapangyarihan at pera noon. Pagpapatuloy ng abogado, tumutulo na ang kanyang mga luha. Ipinatago niya sa akin ang mga dokumentong ito at ang music box nagbabaka sakaling balang araw, babalik ang kanyang anak. Tiningnan ni Attorney Leandro si Tala, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Tala, ikaw ang unang anak ni Ligaya. Ikaw ang tunay na tagapagmana, ang kapatid ni Dado. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang lahat ng paghihirap, ang hindi maipaliwanag, na koneksyon na naramdaman niya noong una niyang pinunasan ang mukha ni Ligaya sa bodega, ang mga luha ng matanda. Nang makita ang kanyang kwintas, lahat ng iyon ay nagkaroon ng kahulugan. Ang babaeng inalagaan niya ang matandang inalipusta at pinahirapan ni Isabela ay ang inang matagal na niyang hinahanap. At ngayon ang kanyang ina ay nasa kamay ng mga halimaw. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga marasigan, naghahanda si Isabela para sa kanyang huling hakbang. Habang abala si Dado sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa kanyang barko, palihim na dinurog ni Isabela ang 2 malalaking tableta ng matapang na pampatulog. Inihalo niya ito sa isang baso ng mainit na gatas. "Here's your milk, love," malambing na wika ni Isabela nang iabot ang baso sa asawa. "You need to rest. Hayaan mo na akong mag-asikaso ng lahat ng papeles natin para makapagpahinga ka na ng tuluyan." Uminom si Dado nang walang hinala, hindi alam na ang kanyang pagpapahinga ang magbibigay daan kay Isabela na tuluyang angkinin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ina at posibleng ang huling hininga nito. Ang malawak na sala ng mansyong marasigan ay nabalot ng mapanlinlang na kasayahan. Ang amoy ng mamahaling lechon, alak na inangkat pa mula sa Europa, at mga imported na bulaklak ay nagtatago sa baho ng pagkakanulo. Inimbita ni Isabela ang mga kilalang opisyal ng barangay, iilang malalapit na kaibigan, at si Attorney Balmes para saksihan ang isang formal na turnover ng mga ari-arian. Sa gitna ng lahat ay nakaupo si Dado sa isang malaking upuan. Ang kanyang mga mata ay mapupungay, ang ulo ay tila napakabigat. Ang matapang na pampatulog na hinalo ni Isabela sa kanyang gatas kinagabihan ay may malakas pang epekto. Ginagawa siyang sunod-sunuran at walang kakayahang mag-isip ng malinaw. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Matamis na panimula ni Isabela, suot ang isang kumikinang na pulang gown na nagpapatingkad sa kanyang kapangyarihan. Dado and I decided that since he's always away at sea and Nanay is resting peacefully, ako na muna ang hahawak ng lahat ng responsibilidad ng pamilya. I just want what's best for everyone. Pumalakpak ang mga bisita, bilib na bilib sa huwarang asawa. Sa gilid nakangiti ng palihim si Attorney Balmes, hawak ang mga dokumentong may dugong thumbprint ni Ligaya, handa nang ipasa kay Dado para sa pinal na pirma. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, hindi napansin ni Isabela ang isang figura na palihim na dumaan sa likod bahay, si Tala. Gamit ang pamilyar niyang ruta, noong siya'y katulong pa nagawa niyang makapasok muli. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang binabaybay ang daan patungo sa bodega. Pinihit niya ang seradura, hindi nakakandado. Pumasok siya at bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ina. Si Ligaya ay halos wala ng buhay, ang kanyang paghinga ay napakahina, ngunit ang kanyang mga mata ay dumilat ng maramdaman ang presensya ni Tala. Wala nang salitang kailangan. Mabilis na inakyat ni Tala ang tumpok ng mga kahon, kinapa ang ibabaw ng kwattongjo, at naramdaman ang malamig na bakal ng kanyang cellphone. Ligtas ito at hindi nagalaw. Bumaba siya, humalik sa noo ng kanyang ina at bumulong. "Tapos na po ang paghihirap ninyo, nanay. Oras na para magbayad sila." Sa sala, iniabot na ni Attorney Balmes
ang ginintuang fountain pen kay Dado. "Pirmahan mo na lang dito, Kapitan." Utos ni Balmes, itinuturo ang linya sa ilalim ng pahina. "This will solidify Isabella's absolute authority over the estate." Hinawakan ni Dado ang pen ng kanyang kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nanlalabo. Akma na niyang ididikit ang dulo ng pen sa papel nang biglang bumukas ng malakas ang pangunahing pinto ng mansyon. Pumasok si Attorney Leandro Kibuyen. Ang kanyang postura ay matapang at puno ng awtoridad, sinundan ng 2 unipormadong pulis. At sa kanilang likuran ay naglalakad si Tala, hindi na bilang isang kawawang katulong, kundi bilang isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang pamilya. "Tigilan niyo yan," sigaw ni Attorney Leandro. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong sala, nagpatahimik sa lahat ng mga bisita. Napatayo si Isabela, ang kanyang nangiti ay napalitan ng inis. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito? At sino ka para manggulo sa bahay ko, guards? Ilabas niyo ang mga taong to." "Ako si Leandro Kibuyen, ang orihinal na abogado ni Ligaya Marasigan, at narito ako para ipatigil ang anumang iligal na paglilipat ng ari-arian na pinamumunuan ng isang pekeng abogado at ng isang mamatay taong asawa." Matapang na pahayag ng matandang abogado. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Nawala ang pagkaantok ni Dado. Tinitigan niya si Tala, ang galit ay muling sumibol, ngunit bago pa siya makapagsalita, naglakad si Tala patungo sa malaking flat screen TV sa gitna ng sala. Sa isang mabilis na galaw, isinaksak niya ang isang cable mula sa kanyang cellphone patungo sa likod ng TV. "Sir Dado, pinalayas niyo ako dahil naniwala kayo sa asawa ninyo." Panimula ni Tala, ang kanyang Tagalog ay malinaw at puno ng hinagpis. "Ngayon panoorin ninyo ang katotohanang pinilit nilang ibaon sa dilim." Pinindot ni Tala ang play. Sa halip na ang slideshow ng mga masasayang larawan ng mag-asawa na inihanda ni Isabela ang lumabas sa malaking screen, ay ang malinaw na video sa loob ng bodega. Narinig ng lahat ang mapanlait na boses ni Isabela. Nakita ng buong madla kung paano sa pilitang pinilipit ni Gisabela ang mga daliri ni Ligaya at kung paano tumulong si Attorney Balmes upang makuha ang thumbprint ng matanda. At ang pinakamasakit sa lahat, ang malakas na sampal ni Isabela sa walang kalaban-labaning biyenan. Ang sala ay napuno ng pag-urong ng hininga mula sa mga bisita. Ang amoy ng mamahaling alak ay tila naging amoy ng basurahan. Nahulog ang fountain pen mula sa kamay ni Dado. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tinititigan ng screen habang ang mundo niya ay unti-unting gumuho. Ang babaeng inarugan niya, ang ina na pinag-alayan niya ng kanyang buhay, ay ginawang hayop sa sarili nitong pamamahay ng babaeng pinakasalan niya. "It's fake edited yan." Hysterical na sigaw ni Isabela, pilit na tinatakpan ng screen ng TV. "Huwag kayong maniwala sa katulong na yan, she's lying." Ngunit ang ebidensya ay hindi maitatanggi. Tumakbo si Attorney Balmes patungo sa pintuan sa likod upang tumakas, ngunit mabilis siyang hinarang at pinusasan ng isa sa mga pulis. Lumingon si Dado kay Isabela. Ang galit sa kanyang mga mata ngayon ay hindi maihahambing sa anumang bagyo sa laot. Ito ang galit ng isang anak na nagising sa pinakamasamang bangungot. Bago pa man makapagsalita si Dado, nag-iba ang ekspresyon ni Isabela. Nawala ang kanyang pagka-inosente. Ang kanyang mukha ay naging isang demonyo na na-corner. Sa isang mabilis at desperadong galaw, hinablot niya ang isang mahaba at matalim na gunting na pangkorte ng sigarilyo mula sa mesa at mabilis na sumugod patungo kay Tala. Ang matalim na dulo ng gunting na pangkorte ng sigarilyo ay kumislap sa ilalim ng naglalakihang chandelier habang mabilis na sumugod si Isabela patungo kay Tala. Ang kanyang magandang mukha ay nayupi sa isang ekspresyon ng purong kasamaan at desperasyon. Wala na ang pino at mayamang ginang. Ang nasa harapan nila ay isang halimaw na handang pumatay upang maprotektahan ang kanyang mga kasinungalingan.
Ngunit bago pa man dumapo ang patalim sa katawan ng dalaga, isang mabilis at malakas na puwersa ang humarang. Ang isa sa mga unipormadong pulis ay mabilis na nakatalon at nahawakan ng braso ni Isabela. Pinilipit ito papatalikod hanggang sa mabitawan niya ang gunting. Ang malamig na bakal ng patalim ay bumagsak sa makintab na sahig na marmol lumikha ng isang matining na alingawngaw na nagpatahimik sa mga napasinghap na bisita. Bitiwan niyo ako, hindi niyo ba ako kilala? Ako ang asawa ng kapitan. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Nagwawalong sigaw ni Isabela. Sa taglis ang kanyang boses ay tila kinakatay na hayop. Walang pakialam ang mga pulis. Mabilis nilang inilabas ang posas at ikinabit ang malamig nitong bakal sa mga pulso ni Isabela na sanay lamang sa mga mamahaling ginto at diamante. Habang nagpupumiglas siya, ang kanyang kumikinang na pulang gown ay sumabit sa gilid ng mesa at napunit. Ang kanyang perpektong ayos ng buhok ay nagulo at ang mga luhang puno ng matinding inis ay nagpabura sa kanyang mamahaling makeup na nag-iwan ng mga maiitim na mantsa sa kanyang mga pisngi. Siya ay tila isang nakapangingilabot na mangkukulam na inilantad sa liwanag. Kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng sala. Ang kanyang mga mamahaling takong ay nagkikiski sa mismong makapal na Persian rug ang parehong basahan na ipinalaban niya kay Tala gamit ang kamay at malamig na tubig. Ang telang minsan niyang ipinagmalaki ngayon ay naging saksi sa kanyang labis na kahihiyan at pagbagsak. Sa kabilang banda, si Dado ay nanatiling nakatayo, ngunit tila isang tuod. Ang matapang na epekto ng pampatulog ay tuluyan ng natunaw pinalitan ng isang malamig at nakapipigang adrenaline na gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang utak. Tiningnan niya ang TV screen na ngayon ay nakapos sa mukha ng kanyang ina na umiiyak sa sakit habang sinasampal ng kanyang asawa. Tiningnan niya si Attorney Balmes na ngayon ay nakaposas din at nakayuko sa isang sulok. Pagkatapos bumaling ang kanyang paningin kay Tala. Ang dalagang itinaboy niya sa gitna ng bagyo, ang tinawag niyang magnanakaw at rampa. Lumapit si Attorney Leandro kay Dado, binuksan ang kanyang lumang leather briefcase at inilabas ang kahoy na music box. Inilapag niya ito sa mesa kasama ang itim at puting larawan at ang lumang birth certificate. Tingnan mo ang mga dokumentong ito, Kapitan Marasigan. Seryoso at malalim na utos ni Attorney Leandro. Tingnan mo ang petsa. Tingnan mo ang balat na nakaguhit bilang marka ng bata. Nanginginig ang mga kamay ni Dado nang damputin niya ang lumang papel. Binasa niya ang pangalan Tala bituin. Tiningnan niya ang marka sa dokumento at dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang manggas upang ipakita ang balat na hugis, korona, sa kanyang kaliwang braso. Hindi siya isang hamak na katulong na napulot lang ng asawa mo sa labas. Pagpapatuloy ni Leandro ang bawat salita ay tila malalaking bato na ibinabagsak sa dibdib ni Dado. Siya ang panganay na anak ni Ligaya, ang kapatid mong matagal nang nawawala. Ang babaeng sinubukan mong patayin sa ulan ay ang kaisa-isang taong nagtaya ng kanyang buhay para protektahan ang inang pinabayaan mo. Gumuho ang mundo ni Dado. Ang matitibay na pader ng kanyang pagiging kapitan ng barko, ang kanyang pagmamalaki bilang isang mabuting anak, lahat iyon ay nadurog at naging alikabok. Ang amoy ng lechon at mamahaling alak mula sa lamesa ay biglang nagbigay sa kanya ng matinding pagduduwal. Ang lahat ng karangyang ito ay binayaran gamit ang dugo at luha ng kanyang ina at kapatid. Nang hina ang mga tuhod ni Dado. Bumagsak siya sa malamig na sahig. Ang kanyang malaking katawan ay nanginig sa isang hagulgol na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang hagulgol ng isang lalaking nabulag ng maling pag-ibig. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na ginamit niya para ihagis ang florera kay Tala, ang mga kamay na yumakap kay Isabela habang ang kanyang ina ay nabubulok sa bodega. Sa labis na puot sa sarili, itinaas ni Dado ang kanyang mabibigat na kamay at buong lakas na hinampas ang sariling pisngi.
Sunod-sunod pa ulit-ulit, tila nais niyang pagbayaran ang kanyang mga pagkakamali. Habang sumisigaw, "Patawarin ninyo ako. Ang laki ng pagkakamali ko. Napakalubha ng nagawa ko." Hindi siya niyakap ni Tala. Ang mga sugat sa kanilang damdamin ay sariwa pa hindi pa handa sa agarang pagpapatawad. Sa halip tumalikod si Tala at mabilis na tumakbo patungo sa madilim na pasilyo papunta sa silid-imbakan kung nasaan ang kanilang ina. Sumunod si Dado na titisod at halos gumagapang hindi alintana ang mga tingin ng iba. Nang mabuksan ang pinto ng bodega, isang mabigat at hindi kaaya-ayang amoy ang sumalubong sa kanya. Doon nakita niya si Ligaya nakahiga, halos hindi na gumagalaw, tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaaring tangayin ng hangin. Umupo si Tala sa sahig at marahang inihilig ang ulo ng ina sa kanyang kandungan, tahimik na umiiyak. Si Dado ay nanatili sa pintuan, hindi magawang lumapit. Naramdamang wala siyang karapatang hawakan ang pira-pirasong katawan ng inang kanyang nabigo. Mula sa labas ng mansyon, ang mapanlinlang na katahimikan ng gabi ay bininiyak ng papalapit na hagulgol ng sirena mula sa ambulansya. Ang matining at nagmamadaling aling-awngaw nito ay bumalot sa buong paligid, kasabay ng mga kumikislap na pula at asul na ilaw na tumagos sa mga bintana, nagpipinta ng kulay ng kamatayan at pag-asa sa mga dingding ng bahay na puno ng kasalanan. Mabilis na pumasok ang mga paramedic, bit-bit ang isang stretcher. Binuhat nila ang napakagaan na katawan ni Ligaya. Habang inilalabas ang matanda, tanging ang tunog ng makina ng oxygen at ang mabibilis na yabag ng mga nagliligtas ang naririnig. Ang tanong na nananatiling nakasabit sa malamig na hangin, aabot pa kaya ang huling hininga ng matanda upang maranasan ang kaligayahang matagal nang ipinagkait sa kanya? Ang matapang na amoy ng alcohol solusyon sa dextrose at malinis na telang koton ay tuluyan ng pumasok sa kamalayan ni Tala. Para sa marami, ang amoy ng ospital ay nagdadala ng takot at pangamba, ngunit sa sandaling ito, para sa dalaga ito, ay ang amoy ng kaligtasan. Pinalis nito ang nakasusulasok na alingasaw ng amag at ihi sa madilim na bodega ng mga marasigan. Pinalis nito ang mapanlinlang na halimuyak ng mamahaling pabango ni Isabela. Nakaupo si Tala sa isang malamig na silyang bakal sa tabi ng kama ng intensive care unit. Ang kanyang mga damit ay may bahid pa rin ng putik mula sa ulan kagabi at ang manipis na sugat sa kanyang pisngi ay natuyo na, ngunit wala siyang pakialam sa kanyang sariling hitsura. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa manipis at maputlang kamay na mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang ina. Ang ritmikong pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Ligaya ay sinasabayan ng mahina at regular na ugong mula sa makinang nagbabantay sa kanyang tibok ng puso. Nakalampas na ang matanda sa bingit ng kamatayan. Ang pagbaba ng kanyang blood pressure at ang matinding seizure ay naagapan ng mga doktor sa huling sandali. Dahan-dahan, tila isang napakabigat na kurtina ang itinataas, bumukas ang mga mata ni Ligaya. Ang mapusyaw na liwanag ng silid ay sumalubong sa kanyang paningin, ngunit ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang mukha ng babaeng nagligtas sa kanya mula sa impyerno. "Nanay." Nanginginig na bulong ni Tala, ang mga luha ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata, bumabagsak at nagbibigay ng init sa malamig na palad ng matanda. "Nandito na po tayo. Ligtas na po kayo. Wala na po siya para saktan kayo." Tinitigan ni Ligaya ang mukha ni Tala. Ang mga mata ng matanda ay lumangoy sa luha ng matinding pagkilala at pangungulila. Sa loob ng 30 taon, ang mukhang ito ay nabuhay lamang sa kanyang mga panaginip, isang sanggol na sa pilitang inagaw mula sa kanyang mga bisig, ngayon ay isang matapang na dalagang nagbalik upang iligtas ang kanyang buhay. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, inabot ni Tala ang likod ng kanyang leeg at kinalag ang kawit ng kanyang pilak na kwintas.
Ang pendant na hugis bituin na nangingitim na sa kalawang ng panahon ay maingat niyang inilapag sa gitna ng palad ni Ligaya. Pagkatapos dahan-dahan niyang itiniklop ang mga daliri ng matanda upang yakapin ang maliit na piraso ng bakal. Nang maramdaman ni Ligaya ang hugis ng bituin sa kanyang palad, isang matinding alon ng emosyon ang bumasag sa lahat ng harang sa kanyang katawan. Ang paralysis na matagal na gumapos sa kanyang dila, ang takot na itinanim ni Gisabela, ang 3 dekada ng pananahimik, lahat ng ito ay gumuho sa ilalim ng bigat ng pagmamahal ng isang ina. Ibinuka ni Ligaya ang kanyang mga labi. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw pilit na humuhugot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay pumula sa tindi ng pagsisikap. Isang garalgal at mahinang hangin ang lumabas sa kanyang bibig. Humigpit ang hawak ni Tala sa kamay ng ina, hindi makahinga sa paghihintay. Nak. Ang salitang iyon ay lumabas ng buo bagaman basag at puno ng paghikbi. Anak. Isang simpleng salita, ngunit naglalaman ng lahat ng luhang iniluha ni Ligaya noong mga gabing hinahanap niya ang kanyang sanggol. Naglalaman ng lahat ng pighati, ng lahat ng dasal na hindi nasagot hanggang sa gabing ito. Napahagulgol si Tala. Hindi na niya pinigilan ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang ulo at idinikdik ang kanyang mukha sa dibdib ng ina. Niyakap niya ang matanda ng buong higpit, ngunit puno ng pag-iingat. Dito sa wakas, naramdaman niya ang tibok ng pusong hinanap-hanap niya. Sa buong buhay niya, isang ritmo na hindi kayang tapatan ng anumang uri ng musika. Sa labas ng silid, sa malamig na pasilyo ng ospital, nakatayo si Dado. Ang kanyang malaking katawan ay tila lumiit sa ilalim ng bigat ng kanyang kasalanan. Nakadikit ang kanyang mga palad sa makapal na salamin ng bintana, nanonood sa tagpong nagaganap sa loob. Ang kanyang mga mata ay mugto at namumula. Ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng isang lalaking tuluyang nawasak ng kanyang sariling pagkabulag. Nakikita niya kung paano haplusin ng nanginginig na kamay ng kanyang ina ang buhok ng kapatid na muntik na niyang patayin sa ulan. Nakikita niya ang pagmamahal na minsan ay inialay din sa kanya, ngunit itinapon niya dahil sa matatamis na kasinungalingan ng isang halimaw. Bakit hindi siya pumasok? Dahil alam ng kanyang budhi na hindi pa siya karapat-dapat. Ang amoy ng dagat na nakakapit sa kanyang damit, na dati ay simbolo ng kanyang pagiging haligi ng tahanan, ay ngayon ay tila nagpapaalala lamang ng kanyang pagiging malayo, ng kanyang kawalan ng silbi noong mga panahong unti-unting pinapatay ang kanyang ina sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Itinaas ni Dado ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang salamin, tila sinusubukang abutin ang mag-ina na hindi niya magawang lapitan. Ang salamin na namamagitan sa kanila ay ang mismong pader ng kanyang mga pagkakamali. Tinanggap niya ang kanyang parusa, ang maging isang tagapanood na lamang, habang ang pamilyang sinira niya ay unti-unting naghihilom nang wala siya. Humakbang siya paatras yumuko at hinayaan ang sariling madurog sa katahimikan ng pasilyo. Sa loob ng silid, isang gininto ang liwanag, ang unti-unting gumapang mula sa siwang ng bintana. Ang araw ay sumisikat na sa Iloilo. Ang mga sinag nito ay tumagos sa mga puting kurtina, bumalot sa mag-ina sa isang mainit at nakapapawing pagod na yakap. Ang amoy ng gamot ay tila naglaho pinalitan ng amoy ng isang bagong umaga. Ang silid ay napuno ng isang napakagandang katahimikan, hindi ang nakabibinging katahimikan ng bodega na puno ng takot, kundi ang tahimik na kapayapaan ng 2 pusong muling pinag-isa ng tadhana. Ang kadiliman ng pamilya Marasigan ay tuluyan ng nagtapos at sa liwanag ng bagong araw ang pag-ibig na matagal na ibinaon sa lupa ay muling namulaklak. Ang amoy ng maasim na pawis at panis na kanin ay pumapailan lang sa masikip at madilim na selda ng pambabaeng piitan. Isang manipis na kamay
na dati ay pinalamutian ng mga kumikinang na diamante at ginto ang nakipag-agawan para sa isang nahulog na piraso ng tuyong tinapay sa maruming semento. Ang kamay na ito ay pag-aari ni Isabela. Ang kanyang mahaba at makintab na buhok na palaging inaayos sa mga mamahaling salon ay isa na ngayong magulong pugad ng alikabok. Ang kanyang balat na dati ay laging amoy rosas at vanila ay puno na ng mga galos at dumi. Isang malaking bilanggong babae ang marahas na tumulak kay Isabela. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay nagasgas sa magaspang na semento. Wala siyang lakas lumaban. Ang babaeng dati gumamit ng puot at pagmamataas para tapakan ang dangal ng iba ay siya ngayong tinatapakan sa pinakailalim ng lipunan. Umupo si Isabela sa isang malamig at basang sulok ang kanyang mga mata ay nakatingala sa maliit na bintanang natatakpan ng bakal at alambreng tinik. Wala siyang makita kundi isang maliit na piraso ng asul na langit, isang kalayaang hindi na niya muling matitikman. Ang bawat paghinga niya ay isang parusa ng matinding kahihiyan, isang walang hanggang kabayaran sa mga luhang pilit niyang pinatulo mula sa mga inosenteng mata. Samantala, ilang milya mula sa malamig na seldang iyon, ang halimuyak ng namumulaklak na sampagwita ay sumasayaw sa mainit na simoy ng hanging dagat. Ang naglalakihang bakal na gate ng mansyong Marasigan ay bukas na bukas. Ang dating tahimik at nakapapangilabot na bahay na naging saksi sa kasakiman ay napuno ngayon ng mga halakhak kwentuhan at musika ng mga matatandang inabandona ng sarili nilang pamilya. Sa itaas ng pangunahing pinto, nakasabit ang isang bagong karatula na gawa sa inukit na kahoy, Ligaya Care Center. Lumabas si Tala mula sa dating madilim na bodega. Ang silid na yon ay hindi na isang impyerno. Isa na itong maaliwalas at malinis na klinika na amoy lavender at puno ng liwanag. Ang suot ni Tala ay isang simpleng puting bestida na umaalon sa pag-ihip ng hangin. Ang lumang pilak na kwintas na may hugis bituin ay patuloy na nagniningning sa kanyang dibdib, hindi na bilang isang lihim, kundi bilang simbolo ng kanyang tunay na pagkatao. Mula sa hardin, lumapit ang isang lalaking may suot na maong at isang lumang apron. Walang bakas ng pagiging isang tanyag at mayabang na kapitan ng barko sa kanyang anyo. Si Dado ay may dalang isang malaking basket ng mga bagong labang puting kumot. Ang kanyang mukha ay nasunog sa araw dahil sa pag-aalaga ng mga halaman at paglilinis ng bakuran araw-araw, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang payapang liwanag na matagal nang nawala. Binitawan niya ang buhay sa karagatan upang ayusin ang nasirang barko ng kanyang sariling pamilya. Tala-ready na yung lugaw para sa merienda ng mga lolo at lola. Sa loob wika ni Dado, ang kanyang Taglish ay puno ng paggalang at pagpapakumbaba. I made sure na tama lang ang lambot at hinaluan ko ng maraming luya tulad ng turo mo. Sana magustuhan nila. Ngumiti si Tala, isang ngiting pumapawi sa lahat ng hapdi ng nakaraan. Salamat Kuya Dado. Sigurado akong mauubos nila yan. Tara isampay muna natin itong mga kumot bago tayo pumasok. Magkasamang naglakad ang magkapatid patungo sa malawak na damuhan. Sa gitna ng hardin sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, nakaupo si Ligaya sa kanyang wheelchair. Hindi na siya ang lantang gulay na ikinulong sa dilim. Ang kanyang pisngi ay may malusog na kulay. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. At bagaman, hindi pa siya tuluyang nakakapaglakad, ang kanyang mga kamay ay malaya nang naigagalaw. Pinapanood ni Ligaya sina Tala at Dado. Magkatulong nilang inipit ang mga malalapad at dalisay na puting kumot sa sampayan. Nang umihip ang malakas na hangin mula sa dagat ng Iloilo, pumailan lang ang mga puting tela, tila mga ulap na bumaba sa lupa upang linisin ang lahat ng kasalanan ng nakaraan. Naramdaman ni Ligaya ang mainit na sikat ng araw sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kanyang dalawang anak
na nagtatawanan habang nakikipaglaban sa ihip ng hangin na nagpapalipad sa mga kumot. Isang malalim at buong nangiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Sa wakas, ang mga pusong napunit ng kasakiman ay muling natahi ng pagpapatawad. Sa tahanang ito, wala nang inang maiiwan sa dilim, at ang bawat bituin na nawala sa kalangitan ay nakauwi na sa wakas.